Ang Pilipinas ay isang bansang madalas tamaan ng malakas na bagyo. Sa mga nakarang taon, madaming bagyo ang tumama sa Pilipinas na nagdulot ng pinsala sa mga pananim at infrastruktura. Pero ano nga ba ang epekto ng Sierra Madre at Cordillera Mountain Ranges sa mga bagyo na ito? Sa video na ito, tatalakayin natin ang recently published study na sumusuri sa mga epekto ng dalawang mountain range na ito sa mga bagyong dumadaan sa Luzon. Ang Luzon ang pinakamalaking isla sa Pilipinas. Merong isang karaniwang paniniwala na ang Sierra Madre Mountain Range na tumatakbo sa silangang baybayin ng Luzon ay nagsisilbing isang malaking harang sa mga bagyo. At dahil dito, napapahina ang mga dumadaan na bagyo sa Luzon. Pero totoo nga ba ito? Yan ang sinubukan na sagutin ng pag-aaral na naipublish sa Philippine Journal of Science. Bukod sa Sierra Madre, natalakay din ang mga author ang posibleng epekto ng Cordillera Mountain Range na matatagpuan sa Hilagang Kanlurang bahagi ng Luzon. Sa pag-aaral na ito, ginamit ng mga mayakda ang isang numerical weather prediction model na tinatawag na WRF para isimulate ang mga epekto ng dalawang mountain ranges sa 45 na bagyong dumaan sa Luzon mula 2000 hanggang 2020. Pero ano ang WRF? Ang WRF ay tumutukoy sa Weather Research and Forecasting. Ito ay isang numerical weather prediction system na idinisenyo para sa atmospheric research at operational forecasting applications. Kaya nitong mag-simulate at ma-predict ang atmosphere gamit ang isang computer model. Ang WRF ay ginagamit ng mga meteorologists, researchers at mag-aaral sa buong mundo. Para sa mga researchers, ang WRF ay maaaring gumawa ng mga simulation based sa actual atmospheric conditions. Halimbawa, mula sa mga observation at mga pagsusuri o idealized conditions. Sa pamamagitan ng simulation, inihambing nila ang tatlong sitwasyon. Isa na mayroong parehong mountain ranges, isa na patag o wala ang Sierra Madre, at isa na patag ang Cordillera Mountain Range. Sa tatlong senaryo na ito, sinuri nila ang mga pagbabago sa intensity, wind strength at rainfall ng bagyo. Ang kanilang mga natuklasan ay ang mga sumusunod. Ang pagkakaroon ng mga bundok ay hindi makabuluhang nakakaapekto sa intensity ng mga bagyo sa landfall at sa loob ng first 6 hours sa lupa. Pero ang Cordillera Mountain Range ay naglilimita sa re-intensification ng mga bagyo na lumabas mula sa lupa at gumalaw pakanluran sa West Philippine Sea. Pangalawa, ang pagkakaroon ng mga bundok ay bahagyang bumabagal sa translational speed ng mga bagyo bago ito maglandfall at sa paglandfall. Pero dahil dito, mas tumatagal ang exposure natin sa bagyo. Pangatlo, ang pagtanggal ng mga bundok ay nagresulta sa mas mataas na wind energy exposure sa buong isla ng Luzon. Ang Cordillera Mountain Range ay may mas mataas na weakening effect sa wind strength ng isang bagyo kaysa sa Sierra Madre. Pero pinapahina naman ng Sierra Madre uniformly ang wind field strength sa buong Luzon. Ang epekto ng Sierra Madre ay nakakatulong sa isa ng Catanduanes at sa timog silangang bahagi ng Bicol sa kaso ng mga bagyong tumawid sa timog na Luzon. Ang Sierra Madre ay nagdaragdag ng ulan along its western slope from 23% to 48%. Sa Metro Manila naman, ang nadagdag na ulan ay from 25% to 55%. Pero sa mga lugar kagaya ng Cagayan Valley, especially sa eastern slope ng Cordillera Mountain Range, nababawasan ng ulan from 10% to 59%. Ang Cordillera Mountain Range naman ay nag-i-increase ng rainfall around its vicinity to 58%. Ang pagtanggal ng mga bundok ay nagdudulot ng mas malalim na pagpasok ng ulan, lalo na sa mga rehiyon ng Cagayan Valley at Central Luzon. Ang mga resultang ito ay nagpapakita ng epekto ng mga bundok sa mga panganib ng bagyo ay komplikado at nakadepende sa lokasyon, landas at katangian ng mga bagyo. Ang Sierra Madre at ang Cordillera Mountain Range
ay may may hazard mitigating at hazard enhancing effects. Depende sa rehiyon at sa uri ng panganib. Ayon sa mga authors, relying on mountain ranges as barriers to typhoon cyclones is flawed, inaccurate, and potentially dangerous as this may lead to complacency. Kaya naman, iminumungkahi ng mga mayakda na sa halip na nakatuon ang ating atensyon sa sinasabing papel ng mga bundok bilang mga harang sa bagyo, dapat nating ilipat ang usapan sa pag-iingat. Sa aking sariling opinyon, mahalaga din na maprotektahan natin ang Sierra Madre Mountain Range at Cordillera Mountain Range sa mga illegal o irresponsable na mining and logging activities para mapanatili natin ang biodiversity. And that's all for today. The link to the papers will be in the description below. Please go ahead and read it in the Philippine Science Journal, and thank you for watching this video. Please subscribe to SciBud PH, your science buddy and your source of latest science summaries.